Ani-chan. Si Lin ay isang ulila na nawalan ng ina sa isang aksidente sa sasakyan at ang kanyang ama dahil sa utang sa pagsusugal. Habang ipinagdiriwang ang kanyang ika-18 kaarawan, isang matandang lalaki ang pumasok sa kanyang apartment at dinala siya sa espiritual na mundo, na nagbibigay sa kanya ng sistema ng Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay nagpa siya ang makapangyarihang matanda na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Si Lin ay nagtataglay ng pambihirang espiritual na mga mata, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magsanay ng paglilinang sa nangungunang Magic Academy ng espiritual na mundo. Higit pa rito, ang sistema ay maaari lamang niyang makita, na ginagawa itong medyo isang kasanayan sa cheat. Mabilis na naiintindihan ni Lin ang sitwasyon at tinatanggap ang pagkakataon. Pagkatapos ay nawala ang matandang lalaki pagkatapos bigyan siya ng rekomendasyon. Maya-maya, napansin ni Lin ang isang teleportation portal sa harap niya. Sinusubukan niyang hawakan ang portal ngunit nauuwi sa pagsipsip ng enerhiya. Isang magandang babae ang biglang tumalon palabas ng portal at tinapakan siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang sekta ng Zion ng Vermilion Bird at nagpapasalamat siya sa pagligtas sa kanya. Pumasok sila sa akademya at napansin ang lahat ng estudyanteng nagtitipon para sa pagsusulit sa kakayahan. Tinutukoy ng pagsusulit na iyon ang antas ng kanilang paglilinang at ang klase ng agham mula 1 hanggang 100 kapag hinawakan nila ang isang salamin na tinatawag na Lustrous Divine Monolith. Umalis si Zion para sa kanyang turn at itinalaga sa class 1, ang Elite Class. Sa kanyang turn, unang ibinigay ni Lin ang kanyang sulat ng rekomendasyon sa instructor, si Miss Yuang, na napansin na ang kanyang sulat ng rekomendasyon ay mula kay Lu, isang maalamat na immortal na master na umabot sa antas na higit sa mga Diyos. Ang numerolohiya instructor na si Ming Yuon ay nagsimulang mag-claim na si Lin ay magdadala ng mga himala sa espiritual na mundo, para lamang madagdagan ang pag-asa ni Lin dahil hindi niya kailanman nilinang. Sa sandaling hinawakan niya ang salamin, ipinahayag ng instructor na siya ay naging isang buhay na alamat. Wala siyang cultivation level, ang pinakamasamang estudyante sa kasaysayan na na-assign sa unang klase. Dumbstruck Lin bumalik sa kanyang lugar na puno ng pagkabigo habang nararamdaman ang puot ng lahat ng mga estudyante sa kanya. Siya ay pinapuna ng lahat ng mga mag-aaral sa pagiging isang mag-aaral sa isang klase na may antas ng paglilinang na mas mababa kaysa sa kanila. Hinahamon siya ng isang estudyante na lumaban, ngunit inilayo siya ni Zion bago siya nakipag-away. Sa kanyang silid sa dormitoryo, sinuri niya ang sistema ng Diyos ng digmaan at sinimulang kumpletuhin ang paghahanap ng kapatid. Ang pakikipagsapalaran ay nangangailangan sa kanya na gumawa ng isang tiyak na dami ng mga push-up. Isa-isa niyang kinukumpleto ang mga quest at mga antas hanggang sa ikatlong yugto ng paglilinang. Tinanong niya ang system para sa susunod na paghahanap at nabigla siya nang ihayag ng system na kailangan niyang gumawa ng 10 bilyong push-up. Iniisip ni Lin na imposibleng makumplito ang paghahanap na ito at lumabas para humingi ng payo kay Zion. Habang papunta sa kanyang silid, biglang tinambangan siya ng isang lalaki at sinubukan siyang suntukin ng maraming beses. Ngunit madali niyang naiwasan ang kanyang pag-atake at sinamantala ang dilim para suntukin siya mula sa likuran. Nakilala niya na ang lalaki ay si Lu Davao, na nagsalita laban sa pagsali niya sa Class 1 kanina. Gumamit si Dabo ng anting-anting para atakihin siya, ngunit pinutol ni Zion ang laban at itinutok ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. Laminggo-linggo sila at kahit papaano ay nakita nila ang tunay na Davao sa likod nila na sumisigaw at nanghahaman kay Lin sa labas ng gusali ng dormitoryo. Ngunit bago sila kumilos, tumalo ng impostor para salakayin si Zion, ngunit humakbang si Lin sa harap niya at hinaranggan ito. Sinamantala ni Zion at inatake ang impostor, ngunit nagawa niyang tumakas. Kinabukasan, napansin ni Lin na lahat ay napupuot sa kanya dahil mahina siya. Kaya nagpasya siyang magsumikap sa klase para mapatunayang mali ang mga taong tumitingin sa kanya. Ngunit tinatamaan siya ng katotohanan sa panahon ng lecture. Hindi niya naiintindihan ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo, at karamihan sa mga guro ay hindi man lang nagpapakita sa kanilang anyo ng tao. Lalo siyang nadismaya ng turuan ni Miss Yuang ang lahat kung paano maglaro ng mobile game at tinatamad. Ngunit ang pinakawalang katotohanan sa lahat ay ang instructor na si Min Huan, na nagpapatulog sa kanila para sa buong lecture para masuri nila ang kanilang panaginip.
Maya-maya, nagising si Lin at inutusan ni Miss Yuang na makipagsapalaran sa monitor ng klase, si Sean Yun Cheng. Hindi sinasang-ayunan ni Sai Allen ang labanang ito dahil mas mababa ang antas ng cultivation ni Lin kung ikukumpara kay Cheng. Nagpasya siyang atakihin siya ng mga bowl ang apoy, ngunit hindi na kailangan pang magsikap ni Cheng. Hinaharangan lang niya ang mga pag-atake at gumamit ng spirit formation para pigilan siya. Napansin ni Lin si Zion na dehado at naputol ang kanilang laban. Nagpakawala siya ng kakaibang kapangyarihan na dahilan upang makuha niya ang kapangyarihan ng isang kaharian na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Sinubukan ni Lin na magpadala ng isang lumilipad na suntok, ngunit ang kanyang kalaban ay umiwas at iginapos siya ng ilang espiritual na tanikala. Sinusubukan niyang gamitin ang formation pressure para talunin si Lin. Nabigo ang pag-atake ni Cheng dahil sinadya ni Lin ang kanyang naunang suntok para tamaan ang mahinang bahagi ng formation. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa pagtaas ng antas ng paglilinang ni Lin sa ika-4 na yugto. Agad na humingi si Lin ng 130 espiritual na bato upang makumplito ang kanyang susunod na sistema ng paghahanap upang maabot ang ika-5 yugto. Binibigyan siya ni Chen ng 5,000 spirit stone sa halip dahil ginagamit ang mga ito tulad ng pera sa espiritual na mundo. Sa susunod na araw, ipinaalam ng system kay Lin ang tungkol sa paparating na Battle for Freedom, isang survival competition. Itinuturing ng system na ito ay isang espesyal na paghahanap na hindi niya maaaring tanggihan. Higit pa rito, para makumplito ito, kailangan niyang maabot ang top 50, kung hindi ay mag-transform siya bilang isang babae sa loob ng 1 taon. Nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga espiritual na bato, na umabot sa ika-7 yugto. Pero alam niyang mahina pa siya para maabot ang top 50 position. Mabilis niyang sinimulan ang desperadong paghiling sa system para sa iba pang mga pakikipagsapalaran at mga paraan upang mapabuti. Sinasabi sa kanya ng sistema na maaari niyang dagdagan ang kanyang paglilinang kung matalo niya ang isang magsasaka sa ika-9 na yugto o mas mataas. Mabilis niyang naalala na nasa ika-9 na yugto si Zion at sinubukan niyang hilingin sa kanya na hayaan siyang manalo sa maraming laban. Ngunit sa huli, siya ay nagtatapos sa paghingi ng iba pang mga bagay tulad ng asensya ng Mountain Peel upang makatulong na linangin ang isang malakas na kasanayan na tinatawag na Mountain Kwakang Feast. Tinanong pa niya siya kung maaari niyang bigyan siya ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kalaban sa kompetisyon. Pagkatapos ay tinangka niyang hilingin kay Cheng na labanan siya at dahan-dahan, ngunit pumayag lamang siyang sabihin sa kanya ang kanyang kahinaan ng walang anumang mapagkakatiwalaang opsyon. Sa wakas ay, nag-ipon ng lakas ng loob si Lin at hiniling kay Shaolin na hayaan siyang atakehin siya, ngunit napagkamalan niya itong pag-amin bilang pag-amin. Kinabukasan, sinubukan niyang palihim na atakehin si Zion na may espiritual na porma sayon, ngunit hindi niya sinasadyang nahawakan siya sa maling lugar, dahilan para tumakas siya sa galit. Habang tumatakbo, ibinato niya sa kanya ang asensya ng mga tabletas sa bundok at isang kopya ng impormasyon na hiniling niya noon. Pagkabalik, kumain si Lin ng tableta na nilalayong linisin ang kanyang katawan mula sa mga dumi. Hindi lang niya alam na ang paglilinis ng kanyang katawan ay nangangahulugan na kailangan niyang magdusa sa susunod na 13 araw. Sa banyo, nagsimulang mag-isip si Lin kung paano lutasin ang kanyang problema. Magsisimula ang kompetisyon sa loob ng 10 araw, ngunit dapat niyang gamitin ang banyo sa susunod na 13 araw. Sa susunod na araw, dumating si Cheng upang tanungin si Lin kung bakit siya lumiban sa klase ngunit hindi niya naiintindihan na siya ay nagdurusa mula sa isang panloob na demonyo. Nagsimulang kantahin ni Chang ang Heart Sutra, na nagpapabilis sa pag-unlad ng paglilinis ni Lin. Hiniling ni Lin kay Chang na ipagpatuloy ang pag-awit ng sutra sa mga susunod na araw upang mapabilis ang proseso. Makalipas ang 10 araw, napilitan si Lin na sumali sa kompetisyon na may 3% na natitira upang tapusin ang kanyang paglilinis sa katawan. Ang isa sa pinakamatandang matatanda ay nagpapaliwanag ng mga alituntunin na tuwiran. Kung mas maraming kalaban ang matatalo mo, mas mataas ang ranggo na makukuha mo. Gumagawa din ng Golden Light Spell ang matanda para protektahan ang mga estudyante. Mawawala ang spell kapag ang isang mag-aaral ay nagkaroon ng labis na pinsala. Matapos masira ang spell, ita-teleport ang mga estudyante pabalik sa ligtas na lugar. Naka-teleport sina Lin at Davao sa parehong lokasyon,
na nakakatakot sa Davao dahil hindi niya kayang harapin si Lin, nakaka-rating lang sa ikapitong yugto ng paglilinang. Lumapit si Lin sa Davao at pinutol ang kanyang espada para lang tanungin ang takot na Davao kung mayroon siyang toilet paper, na sumagot lang ng hindi. Pagkatapos ay lumabas si Lin upang kumpletuhin ang proseso ng paglilinis ng kanyang katawan at nagtago sa mga palumpong. Ngunit nakita siya ng isang grupo habang siya ay nasa huling 1%. Bumibili siya ng oras sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanila na labanan ang isa't isa, at sa wakas ay natapos niya ang kanyang napakalaking tambakan. Nakumpleto niya ang paghahanap, naabot ang ika-8 yugto, at nakakuha ng bagong kasanayan, ang Mountain Quacking Feast. Agad niyang sinubukan ang kanyang bagong kasanayan sa 4 na lalaki at pinaalis sila sa kompetisyon. Mamaya, nakilala niya ang Davao, na dinala siya sa kanyang hideout doon. Nang maglaon, tinambangan siya ng isang magsasaka, ngunit iniligtas siya ng isang batang babae. Kinilala ni Lin na ang batang babae ay si Lu Qian-thuan, na binansagan bilang #1 God of Killing. Hinahamon siya ni Qian-hyun sa isang laro kung saan magtatanong siya ng 100 tanong tungkol sa mortal na mundo. Kung tama ang sagot niya, magiging miyembro siya ng kanyang Liu Club, kung hindi, puputulan niya ang kanyang ulo. Matapos masagot ang lahat ng mga tanong, pumunta sila sa Black Rock Peak para kumpletuhin ang quest ni Lin at pataasin ang kanyang cultivation level. Pagdating doon, sinimulan niyang linangin ang isang martial skill na pinangalanang Earth Lotus Divine Art sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng Earth. Ipinapalampa sa kanya ng system na kaya niyang talunin ang isang Spirit Nurturing Cultivator pagkatapos linangin ang kasanayang ito. Biglang nakita ni Lin ang isang lalaki na nagpakilala bilang Chen Xin, na sinasabi sa kanya na hinihintay niya ito ngunit agad ding nawala. Sina Lin at Qian ay magpapalipas siya ng buong gabi sa paglalaro ng mga mobile game. Sumisikat ang araw, at tinanong ni Qian-hyun si Lin kung magkaibigan sila. Sinabi niya na oo, ngunit inaakusahan siya nito na nagsisinungaling sa kanya sa buong oras. Tinanong niya kung bakit niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa buong panahon pagkatapos maabot ang Black Rock Peak. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya na siya ay naglilinang mula noong siya ay dumating doon, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at nagsimulang mag-ipon ng lakas upang salakayin siya. Biglang, pinilit ng system si Lin na gamitin ang kanyang bagong kasanayan sa kanya. Ipinatawag ni Qian-hyun ang kanyang espada at hinampas si Lin ngunit huminto ito matapos mapansin na bumuti ang kanyang cultivation sa magdamag. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang sikreto ng mabilis na pag-aaral. Sumuko si Lin at sinubukang sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa sistema, ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang essence of mountain peel, na sinasabi sa kanya na magkakaroon siya ng pagtatae kung kakainin niya ito. Nagpasya siyang kainin ito para tingnan kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Nagsisimulang mag-react ang kanyang katawan habang nagsisimula itong sumipsip ng tableta, ngunit ginagamit ni Lin ang kanyang bagong kasanayan sa martial arts para maibsan siya mula sa pagtatae. Bago umalis, binigay sa kanya ni Qian-hyun ang kanyang headband, na maaaring gamitin bilang proteksyon laban sa Spirit Nurturing level cultivators. Hindi pinansin ni Lin ang lalaki at hinanap si Zion at pinutol ang pakikipaglaban niya kay YJ at sa grupo nito. Ibinunyag ni Zion na si YJ ang taong nagtangkang tambangan kay Lin sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Davao. Siya rin ang naglagay ng bounty sa kanya. Ginagamit ni Lin ang kanyang bagong kasanayan upang talunin ang lahat sa grupo na may tigisang suntok. Dahil dito, umunlad ang kanyang paglilinang hanggang sa ika-9 na yugto. Samantala, ang kanyang kaibigan na si Chang ay lumalaban kay Wang Shu Enjin, na siyang nanalo sa kompetisyon noong nakaraang taon at kasabay nito ay isang banta na papatayin ang lahat ng mga disipulo kung hindi siya lalabanan ni Chen. Hiniling ni Chang si Lin at lahat ng mga estudyante na magkaisa at tulungan siyang mag-deploy ng espiritual na porma sayon upang talunin ang makina ng Wang Chu. Ngunit pareho silang natalo habang nagsimulang gumamit si Wang ng mga kasanayan sa kidlat sa buong lugar. Ang isa sa mga tama ng kidlat ay patungo kay Lin, ngunit lumitaw si Chen Chen. Itinigil niya ang pag-atake gamit ang isang daliri at nawala pagkatapos tanungin si Lin kung natutunan na niya ang kasanayang iyon. Ipinapalam ng system kay Lin na kailangan niyang talunin si Wang para maabot ang nangungunang 50.
Mabilis na inalis ni Lin sina Zion at Dab Ian sa kompetisyon dahil ayaw niyang masaktan sila at mabilis na tinawag si Wang para lumaban. Ginagamit ni Wang ang kanyang Golden Dragon Spear at umaatake gamit ang kidlat. Unang ginamit ni Lin ang kanyang Mountain Quakang Fist technique para atakehin siya, ngunit wala itong epekto. Pagkatapos ay ginagaya ni Lin ang galaw ni Chen Chen, ang Heavenly Splitting Finger, at mabilis na natalo si Wang. Namatay si Lin at nagising pagkalipas ng 10 araw. Mabilis niyang napansin na iba ang pagtrato sa kanya ng lahat sila ngayon ay humahanga sa kanya at itinuturing siyang pinakamalakas na tao sa halip na makita siyang madaling pantirya. Makalipas ang 1 buwan, idineklara sina Lin, Xiao, at Chang bilang Divine Messengers of the Spiritual World. Gagawin nila ang misyon ng pagtatatak sa Demonic Pagoda at pagpuksa sa Demon King mula sa mortal na mundo. Si Lin at ang kanyang grupo ay umalis para sa kanilang misyon sa mortal na mundo. Narating nila ang mortal na mundo sa Mitten Lingling, isang miyembro ng Alliance of Cultivation. Sinabi niya sa kanila na bibigyan niya sila ng tulong sa kanilang misyon at dadalhin sila sa punong tanggapan sa loob ng kanyang sasakyang panghimpapawid kung saan nakipagkita sila sa Pangulo ng Alliance of Cultivation, isa sa mga miyembro, si Tian Shigo, ay nagpaalam kay Lin at sa kanyang grupo na mayroon sila na isagawa na ang misyon. Nahuli na nila ang Demon God at nakikipaglaban lamang sa mga disipulo ng Demon Cult. Sa makatuwid, ang trio ay hindi kailangan, hindi lamang dahil sila ay huli ngunit dahil din sila ay mahina. Biglang nagsimulang tumunog ang isang alarma, at ipinaalam sa lahat na ang mga mandirigma ng Blood Clans ay nakipagsanib puwersa din sa Demon Cult. Hiniling muli ni Tian Shigo ang 3 na umalis, ngunit hinamon siya ni Lin na lumaban. Kung manalo siya, papayagan nila ang trio na sumali sa labanan. Inatake siya ni Tian Lingling sa halip na ang kanyang ama na si Tian Shigo at sinimulang bugbugin si Lin. Matapos matamaan ng maraming beses, sinimulan ni Lin na harangan ang kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sukdulang bilis para maningil patungo kay Tan Shigo at ginamit ang pamamaraan ng ilusyon, Crybaby, na nagpapaiyak kay Tan Shigo. Pumunta si Ewan sa harap ni Tian Shigo para harangin ang suntok ni Lin at hinahamon siyang makipag-away. Inatake siya ni Ewan gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagpilit kay Lin na iligtas si Tan Lingling mula sa pag-atake. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang Divine Almighty Technique para sugpuin ang pag-atake nito, at tinalo siya. Sa wakas ay inamin ni Ewan ang kanyang pagkatalo at pinahintulutan ang trio na tumulong sa pamamagitan ng pag-utos kina Tian Lingling at Lin na imbestigahan ang kaaway. Nag-teleport sila sa Ghost Village at mabilis na binalaan ni Lingling si Lin na mag-ingat sa nakal-alasong ambon. Ginagamit ni Lin ang kanyang Divine Eyes para makita ang ambon at nadiskubre niya na may mga kaaway na nagtatago doon. Pagkatapos ay nidetoxify niya ang epekto ng makamandag na ambon, pumapasok sa ambon ng mag-isa, at mabilis na nakalabas. Habang nasa loob, pinaiyak niya ang lahat ng nagtatago na mga kaaway gamit ang kanyang diskarte, ngunit hindi sila matalo ng 2, kaya humiling siya sa punong tanggapan para sa mga reinforcement. Sumama sa kanila sina Zion at Chang, ngunit bigla silang nawala ng komunikasyon sa punong tanggapan. Napansin ng grupo na tumigil na sa pag-iyak ang mga kalaban. Biglang inatake sila ng mga kalaban. Kinuha ng isa sa mga blood gods si Lin at lumipad palayo. Sinakal niya ito at pagkatapos ay itinapon mula sa langit. Sinubukan ni Zion na iligtas siya habang siya ay nahuhulog, ngunit sinakta ng isang demon god si Lin ng kidlat. Sina Tian Lingling at Chang ay nakipag-away sa demon god, at sinubukan ni Zion na sumugod patungo sa bumagsak na si Lin, ngunit inatake siya ng isang blood god ng soundwaves at muling lumipad palayo kasama si Lin at sinubukang kagatin ang kanyang leeg. Ngunit ginamit ng walang malay na si Len kanyang kapangyarihan at nagawang makatakas mula sa kanya. Nagsisimula siyang mahulog mula sa himpapawid hanggang sa biglang bumukas ang isang portal, at dinala siya ng mga mahiwagang kamay mula sa portal. Nagising si Lin sa loob ng portal at iminumungkahi ng system na gamitin niya ang kanyang singsing na ibinigay ni Keon Hyun. Ginagamit niya ang singsing at biglang sumulpot si Keon Hyun para iligtas siya at ilabas sa portal. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mabilis na pagkatalo sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, napansin nilang lahat ang isang kakaibang babaeng balahibo. Napapalapit sa kanila.